Salamat no sa padayon sa paghatag sa Ginoo natong understanding aron masabtan nato ang iyang words through sa atong exhortation. Okay, so kapila naman ni nato gibalik no ang Timothy 2 times, 3 times na nato nabalik. So dinhi nato na katunan ang tudlo ni Paul sa iyahang gihimo nga kuano iyahang kauban niya sa iyang journey sa pagministry niya. So si Timothy. So my own son in the faith, iyahang anak sa pagtuo, pagsalig. Tungod si Paul may gamentor aning Timothy in verse 2. Grace, mercy, peace from God our Father, Jesus Christ our Lord. So kanang faith nga ato ang gibarugan karon kuan man ta igsuon ta sa ato ang pagtuo, mao na siyang ato ang pagtuo sa word sa Ginoo according sa preaching of Jesus Christ. Mabasa nato sa Romans chapter 6:25. Tama tong giingon ni Sis Mabo man nagpasabot no nga nag-claim tang follow ta ni Paul. Wa man nagpasabot atong gi-deny ang mga tibuok kasulatan kay ang gitudlo sa Bible, all scriptures is given by inspiration of God. Profitable ang tibuok kasulatan for doctrine, correction, instruction, reproof, no, in all righteousness. Importante gyud ang tanan nga kamatuoran nga naa sa Biblia, but when it comes to know what God is doing today, how he operates, and how he deals with us today, ari gyud ta ni Apostle Paul, no, tungod according to Paul diha sa iyahang gitudlo sa kanang giingon niya sa Corinthians chapter 9 verse 1 Corinthians chapter 9 verse 17, ningon siya dira, a dispensation of the gospel is committed unto me. So ang meaning anang dispensation, act of kuan na siya, dealing, no, gitawag na siya og different dealing sa Ginoo sa matag tawo. So lahi-lahi man ang dealing sa Ginoo, act of dealing to different persons man na, places. So karon lahi na ang dealing sa Ginoo karon katong gitabi ni Sis Mao to, lahi na iyang dealing sa unang panahon makatuna nato through sa study nato dito sa Genesis na natas Exodus sa Old Testament. Makita na to dito ang dealing sa Ginoo sa mga katawhan niya sa unang panahon. Ang iyang dealing dito gusto siya nga ang Israel makabaton og everlasting land ug katong dito sa land of Canaan, no, the promised land nga dito establish sa Ginoo yang kingdom, ang priesthood, mga royal priesthood ang mga Israelites. So karon sad lahi na pud ang dealing sa Ginoo nato karon, mo na nga dispensation of the gospel which is committed unto me. So karon ang gibuhat sa Ginoo karon is nag-establish siya og church body, spiritual body. So mao na nga member ta sa lawas ni Kristo, spiritual membership na siya. So mo na grace and peace ingon diha ni Paul ni Timothy, mo na mo na kita mo greet ta, grace and peace ta, no, tungod pagpahinumdom nga nagbarog ta sa grasya ron, no, nagkinabuhi ta sa grasya, di ta mo biya sa grasya, mubarog gid ta diha. So kung mubarog ta sa grasya, magkinabuhi ta dira sa grasya, kabaw ta unsay dealing sa Ginoo karon, di na to usbon unsay yang dealing. Kumana ingon si Paul din ha, bugat ni nga statement ayang gisulti diri kinanglan magpabilin usa dira si Timothy sa Ephesians. Kay moadto si Paul sa Macedonia. Unya giingnan niya si Timothy na say commandment ni Timothy nga
ang naa dinha sa Ephesians ay sila patudlo og laing doctrine. Teach no other doctrine. Sabot ana instruction na siya, di patudloon og laing instruction mo na, no, kita nga nagbasa ta ani, ma-identify din nato ang usa ka tawo nga nagtudlo og lain-laing mga instruction sa panahon karon. Di man pwede gamiton nato ang tudlo ni Book of James, Book of Hebrews, Book of Revelations, Book of Matthew to John as our instruction today. Lahi magdealing ang Ginoo dito. Under kingdom pati dito nga dealing under Old Testament. Karon gipadad-an tag Apostle Paul mabasa sa Acts 9, Acts 16:26 at 28 nga gipadala na si Paul para sa atoa karon. Matod pa ni Paul, no, siya maoy apostle of the Gentiles, siya mo'y teacher of the Gentiles. 1 Timothy chapter 2 verse 7, 2 Timothy chapter 1 verse 11. Gipamatud-an na ni Paul diha. Unya ingon pud siya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15-16. Bisan pagdaghan mog instructors, usaray amahan ninyo, ingingna niya taga Corinthians, usaray amahan ninyo, ako mo'y amahan ninyo, ay bigatin nyo through the gospel. So gipahimugso sila pasabot, nataw sila, no, diha sa espiritual, pinaagi sa gospel ni Paul. Diha na nato masabtan, no, sa gitudlo kung atong nabasahan ang tudlo ni Paul sa Ephesians, siyang letter, Ephesians chapter 1 verse 3. Nga human ka mo misalig tungod nakadungog mo sa maayong balita sa inyong kaluwasan, human mo nakatungog ni salig kamo gisilihan sa balaang espiritu. So diha na ang pagsugod sa kaning spiritual birth. Yan na ang spiritual birth o gitawag na siya sa gospel ni Paul o usaman new creature, bag-ong minugna, new man. Muna neither Jew neither Gentiles, ang tanan children of God na, ang tanan is ambassador for Christ. No, lahi sa sa Israel kay priesthood man na sila. Kita ambassador for Christ ta, ug ang ato ang ministry, ang instruction karon, ministry na to, ministry of reconciliation. Asam na to siya nakatunan dinha sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 down to 21. Ambassador ta ang atong ministry, gi-commit na siya, no, sa body of Christ. Kita may ground and pillar of the truth. No, gi-commit na sa Ginoo sa tuwa, gi-entrust na sa Ginoo sa tuwa kanang ministry of reconciliation nga sa diin gitawag sa Ginoo tanang mga dautan pinaagi sa body niya. Kinsa man asam ning head, ang head na mas langit, naman sa spiritual, ang body naman sa kalibutan karon. So kita may lawas, so kita ay ground and pillar, no, of the truth. So kita may motudlo unsa may atong itudlo, doktrina ni Apostol Paul abos kaluwasan. Kanya kinsa man sad atong tudloan anang doktrina, no, ang kanang mga sa kaluwasan kanang wa pa maluwas. Unya kung naluwas na tudloan nato doktrina ni Apostol Paul aron ta malig-on, no, malig-on ta sa instruction sa Ginoo unsay kabubuton niya. Tanawa ni gingon ni Paul dira, mo na ingon si Paul ay mo pagtudlog laing doctrine. Timothy, ingna sila ayaw mo pagtudlog laing doctrine. Diya sa 1 Timothy chapter 3, tanawa ni gingon ni Paul sa taga Colossians chapter 1 verse 9. Ingon siya, for this cause, iyan na ning gitudlo dito sa Colossians, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Ingon si Paul, to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. In verse 10, that ye may walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. Ato nakita diha, makakaton sa tanang kabubuton sa Ginoo aron mahimo mainungdanon, mapuslanon, mabungahon diha sa every good work, increasing in the knowledge of God. Ang knowledge of God nga gitudlo based in context, mo ni siya ang makatunan ang instruction karon nga panahon sa dispensation of the grace of God para may baw-an unsay kabubuton sa Ginoo
unsaon ang tao aron maluwas, unsay pakigdil sa mga taong luwas, unsay gusto niyang ipabuhat, unsay ang operation karon. May baw-an na to. So kung kabaw na ta unsay gusto sa Ginoo karon, unsay ang operation karon, kabaw na sa tamo ampo. Ngano man kabaw man ta unsay buhat sa Ginoo ron. Kung ang gusto sa Ginoo karon daghang maluwas, atong iampo unsa man. Daghan ang atong mudaghan ang ato ang tinigom, mudaghan ang ato ang blessing sa physical. Ang ato iampot nga ang tao maminaw. Maminaw. Sila Lord, tabangi ko nga maminaw ning mga tawhana. Tabangi ko nga tagaan ko nimo og right words, right verses to be able to give them clear understanding about the gospel of grace aron kung makasabot sila sa sakto nga sasayon nga pamaagi, they will be able to see, makita nila ang ilang kayot nga pagtulunan and they will repent of unbelief. Ilang biyaan ang ilang mga sayop nga pagtulunan dira sa relihiyon o ari sila mutuo sa imong gospel o maluwas sila. Sumo na itong iampo sa ta, Lord, tabangi ko nga mo increase pagyud ko sa understanding aning imong instruction aron makatudlo sa ko sa akong mga kauban sa body of Christ nga naglibog pa. Ingana ba? No? Ingan atong kuan kay aware naman ta, kabaw naman ta unsay kabubuton sa Ginoo karon. Unsay doktrina, unsay pato niya nato karon. Santa niya mga opportunity sa Ginoo, tagaanta niya opportunity nga maka-share ta sa gospel kay mao ginay primary operation sa Ginoo karon kay dili gyud magpirmi ang grasya. Mutapos gining grasya, anytime pwede ning tapuson sa Ginoo. Mga samtang open pa, napay libreng kaluwasan, magsige ra gyud share, spread online, mo share ta sa text messages, mo share ta diri sa atong palibot asa ta dapitan nagpuyo natay gospel tracts atong i-share. Kung pwede ta ka istorya, magstorya ta about sa gospel. Tunay mga opportunity dira sa mga kaning sa government nga mga program atong sudlan, apil ta dira, mag-share ta dira sa mga police station, sa mga drug rehab, no, sa mga jail, unsa pa. Mo na ato ang kalipay karon samtang di apata, and we are aware na we have the same tribulation and troubles. Kay ingon si Paul sa taga Thessalonians, no, ingon si Paul nga wala man ko magtudlo niyo nga wa mo'y trouble. Namtay trouble tanan. Ani ni atong life gid diri trouble sa kalibutan. Pero di man siya makumpara sa gipromise sa Ginoo nga greater nga ato bangon human aning kinabuhi. Mo na nga gipabarugan jud ni Paul dira no nga dili gyud magtudlo og laing instruction. Labi na sa fables, unsa ning fables kanang mga mugna lang nga mga storya. Tumo. Magsige tag storytelling kabantay kanang sa relihiyon, magtabi adira ilang leader pulpit magsige istorya mga sugilanon, no, nga wa tugma sa right doctrine, right instruction, create og story, katawa-katawa, bugal-bugal. May nga nga mga storya unya istoryag mga genealogies, mga kaliwat, din sila gikan, ilang mga pamilya, himuon nila pagpanghambog. Mo na ang tao ma-confuse, mag-speculate, instead makakatuon ta no sa saktong instruction sa Ginoo karon. Godly edifying. Mo na ang gusto ni Paul para kay Timothy nga itudlo ang right doctrine ayo pagtudlog lain. Ingna sila aron sila mo increase godly edifying, mo increase sila kay kaning wrong doctrine corrupt wrong manners, corrupt good manners. Asa mabasa sa first dito na to na ibaw ano sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, wrong doctrine corrupt good manners. Ayaw pagkuyog-kuyog sa mga Karawa ng mga taas igisgot og laing instruction, kalawang batasan, matod pang sismab, muhulma ang dagway pod. So diha na to makita no, mahug manggod og mahimong pagpangwarta tungod wa may saktong doctrine gitudlo. Now the end of the commandment is charity out of pure heart, good conscience. So daghan ingon si Paul sa panahon nila o daghan ang nibiya. Nibalik dito sa law imbis grasya ang panahon na dinhi
dunay mga tao nga nibalik pagtudlo sa law aros pagkamatarong pero koreksyonan sila ni Paul nga ang balaod is not for righteous people. It is being used no sa sakto nga paggamit para na siya sa mga taong lawless, mga taong dautan, di mo sunod sa balaod, no, para sa mga sinners. Ug kaning balaod para sa nis mga tao nga dili mo tudlo sa saktong pagtulunan tanawa in verse 10. Di lang kay para sa mga kawatan, mga bakakon, mga wongmongers, no? Ano? Mga murderers, di lang ni sa mga ungodly ug para sa ni sa mga tao nga nagtudlog sayop nga doctrine. Tanawa, if there any other thing that is contrary to sound doctrine, in verse 10, doon na nagtudlo og Alang sa mga kung instruction kag sound doctrine, sakto nga instruction sa panahon. Murag og karon panahon na kung sa kuan o karon ato mga balay karon di man di makumpara sa una kay sa una kahoy raman. Ya karon lang atong balay concrete. Kung sa may buhato na to aron naay mga repair ani, kahoy ri atong itapak sa buslot nga concrete. Di na to tapakan og kahoy, ang atong itapak sa minto. sa mahing pagtutunan. Karon sa grasya karon di na to itapak tong mga balaod, mga tudlo dito sa Old Testament. Yung kuan na maoy atong kuan karon gamiton nga instruction. Kay karong panahon na bag-o ta. Mugtingon si Paul sa Romans chapter 3 verse 20, 21, 22, but now o naginaon dira nga word karon righteousness without the law o without covenants being witnessed by the law and the prophets o di ba nga imo makita sa dira sa Romans chapter 16 verse 25 o but now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the mystery of revelation. Oh. Now man karon na so atong gamiton karon nga instruction kaning tudlo ni Paul 13 epistles. Ana hyper na gyud mo. Di sila ganahan. Sa libro nga usa lang ang nagsuwat kinsa pinakadaghang libro si Paul. Mahyper gyud ka. So, sa usa ka gisugo ni po gisugo sa Ginoo nga musuwat sa iyang word. Si Paul bay pinakadaghan 13 books nya kung imo nasundon tanan 13 books mahyper gyud ka. Yun. Ano sige hisgot og Paul o ipapila ka buok ang libro ni Paul, di ba 13 ka buok? Pilar may libro ni Peter, di ba duha ra? First Peter and second Peter. First Peter, second Peter, mura iya. Gamara gyud na. Ano magsige kag hisgot og Paul? 13 books good. Daghan gud iya. Hisgot og Paul kay 13 books nya ang giingon ni Paul dispensation of the grace of God karon nga panahon under ta sa grasya. No, yun. Lain sa gayo. Ako ina karon administration karon o Marcos naman ta. Sige pa ditag balik-balik sa previous administration. Di naman to ma-apply ang ilang pamaagi. Karon bag-o naman karon ang president. Ara ta dira sa bag-o na di na ta pwede mo balik sa kaniadto nga administration. Magbase na sa new administration. Karon administration of the grace of God man ta karon. Kita magbase kinsay gipadala sa Ginoo, kinsay apostle. Mao tingon si Paul, I magnify my office. Fish. Gipasaka niya ang office. You see sa Romans chapter 11 verse 13. Gi-magnify niya ang iyang office. Pasabot siya maoy Bawgyod. ang iyang opisina mo nag-operate karon, ang iyang pagka-apostles mo na nag-operate karon. Muna, ingon si Paul, postpone usa ang administration sa Israel. Karon grasya ni. Gusto ang Ginoo tanang tao maluwas. Why bayad? Walay bayad. Justification. Forgiveness. Why bayad? Righteousness. Why bayad? May bayad yun. So that all ungodly men will be saved by faith. Kung may bayad, faith ra.
Mo na desiring og talo, mo na. Thank God, nagpasalamat siya nga gibutang siya ani nga ministry in verse 12. Nga iyang testimony, persecutor, blasphemer, pero naka-obtain siya og mercy. Kinsa may naka-obtain og mercy? First, kinsa may unang naluwas sa body of Christ. Si Pablo, Mat. Si Pablo may una. Si Pablo, may una. Ana, sayop dito yang giingon nga siya mo'y master builder. 1 Corinthians chapter 3 verse 9, 10, 11, 12, 15, 14, 15 siya mo'y master builder. Ingon siya sa 1 Timothy chapter 15, this is a faithful saying, worthy of all acceptation. Kaning text na to 1 Timothy chapter 1 verse 15, worthy of all acceptation that Jesus Christ came into this world To to save. save sinners, of whom I am chief. Siya, kalakalabang. Chief, giingon sa uban, siya ko na pinakamakasasas tanan. Kayo. Naanay tudlo sa tibok libro sa Bible nga naay mas naanay Labaw. ning gitawag mortal sin, cardinal sin, unsa pa ng mga ikaw may pinakamakasasa tanan nga ang gitudlo sa Bible, for all have sinned. So death pass upon all men, death by sin. So ang sala pasa sa tanang katawhan sa kalibutan. Wa may giingon ra nga ikaw may pinakadakog sa ikaw gamay ra kag sa. Sayop ning ilang gamito ni nga si Paul kun ni pinakamakasasa. Ang Sayop. chief nga word na siya may una. Chief. Mo ganing chief, ikaw may una. Siya may unang naluwas sa gospel nga makaluwas karon. Whom I am chief. Howbeit for this cause I obtain mercy that in me. First, first, tanawang word sa verse 16. First, una. Nakadawat Jesus Christ, I show forth all long suffering for a pattern. Kundi pa siya una, dili ta siya mahimong pattern. To them which believe on Him to everlasting. Di ta siya una. Ingon pag siya dito sa 1 Corinthians 15, 1, 2, 3, 4. I deliver unto you first of all. O first. Siya una. Kung di ka for it, I deliver unto you which Jesus Christ and His disciples. Tingon ta siya. Nga been preaching by Jesus Christ and His disciple, especially Peter, the gospel of our salvation. Huwag siya ingon na ayang giingon, I deliver unto you first of all. So, ang unang giwalihan, ang unang naka-receive sa gospel, ang gi-reveal sa Ginoo nga gospel nga makaluwas sa panahon sa grasya, si Paul may una. Ingon ra ba sila nga katong Cornelius kuno dito sa Acts 10? Ang context ato mahitungod man to sa kingdom gospel to siya. Tungod ang gitudlo ni Peter about sa mga balaod sa Israel nga di sila pwedeng moadto sa mga Gentiles nya karon pwede na. So di lang ko mo discuss na kay madugay na ta. So diha lang ko taman giingon ni Paul dira sa verse 19, kupti gyud holding faith and good conscience concerning faith. So ato ning barugan dirita mo padayon kung sa gitudlo ni Paul mo ni atong basihan sa ato ang ministry sa operation sa Ginoo karon. Pero wa ta magpasabot nga di nato tun-an tanang scriptures, kinanglan ni tun-an ang tanang scriptures kay mainungdanon ni ang tanan. Makahatag ni nato complete information, tanan history, lesson, spiritual, no? Ket makita sa nato dira unsay may tabo sa tao in the future, unsay establish sa Ginoo. Wa ta magpasabot abi ni follow ta ni Paul ato nang gidisregard ang tanang scriptures. Studihan tanan ang mga tudlo sa Ginoo ato nang i-apply spiritually, pero kung maingon tag-apply for ministry, apply for instruction sa Ginoo karon, mali na kung atong i-apply gamito nato ang mga kaning libro nga dili iya ni Paul. Ang gibasa karon, 1 Timothy ni.
Kini ni ay daghang pagtulunan ani. Adi ta maluya ni ay daghang nindot kay hatag ni Pablo o kang Timothy. Unsa ang iyang mga gisulti diri no? Nindot kay ni siya basahon, gyud tay makatunan ani. Tungod kay ang gisulti gyud diri no ni Pablo ngadto kang Timothy nga dili magtudlo og lain nga pagtulunan, no? Dili magtudlo nya kining giingon diri nga grasya ug kaluoy kalinaw gikan sa Dios, no? Daghan kay siya gisulti sa mga katawhan labi na ni Timothy kay iya man ning gitudloan na si Timothy. Oh, kining putli nga kasing-kasing daghan kaayo ang iyang gisulti dinhi ani ni Timothy kay aron ni Timothy makatudlo siya sa saktong pagtulunan nga subay sa kasuguan pod sa Ginoo sama kang Pablo, no? Daghan kaayo ta ani nga masulti tungod kay kini mao ni atong gibasa kanunay pila na katuig, no? Nindot kay ni siya ang gisulti ni Pablo kang Timothy nga nahimo si Timothy nga iyang katabang iyahang gitudluan sa usa ka pagtudlo nga sakto nga pagtulunan, no? Mao na siya unya ako ani ko diri 1 Timothy chapter 12 ug 13 akong basahon. Niingon si Timothy diri aw si Pablo ingon siya, ug ako nagpasalamat ni Kristo Jesus nga atong Ginoo kinsa mihatag kanako og katakos tungod kay siya miisip kanako nga matinumanon nga nagabutang kanako diha sa buluhaton. Nakahinomdom ko ani no nga verse dito pa ko sa kuan kanang mainit bersikulo ni sa akong kauban diha sa mainit, no? Kay bawo ko ani niya anak ni Brad Medyo mao ni iyang gi-verse gyud, no? Nya kini ang akong pagsabot ani nagpasalamat si Pablo kang Kristo. Nagpasalamat siya nganuman kay ang Ginoo naghatag yun niya og katakos, takos siya nga gihatagan ni Hesus Kristo nga mapadayag yun niya ang tinuod nga kamatuoran, no? Gitagaan siya mga buluhaton sama sa ato karong mga gipangbuhat nga nagministrita. Ang Ginoo sa atong mga buhat malipay mang Ginoo sa ato kung naagyud tay buhaton para siyang kahimayaan kay ang verse gani ang Sister Donna, no? Tinuod jud to. 1 Corinthians 15:58, no? Ang atong mga kahago dili gyud kawa ngadto sa Ginoo ug dili gyud niya kalimtan. Di niya kalimtan ang atong tanang mga paghago. Mao nga niingon gyud diri kining Book of Timothy, niingon gyud si Pablo diri nga nagpasalamat siya ni Jesus Christ nga atong Ginoo kinsa mihatag kanako og katakos. Yatagan gyud siya og sakto nga mga pagtulunan nga masulti ni Pablo ngadto sa mga katawhan sama nato. Gisultihan niya si Timothy ani nga kinahanglan ka nga magpasalamat ta sa Ginoo nga mihatag kanako katakos tungod kay siya miisip kanako nga matinumanon. Pangutana nato, no? Gitagaan ta sa Ginoo kaalam. Kaalam nga iyaha, dili kaalam sa kalibutan, mao bitaw nga dili ta magsigil at kaguol aning kalibutan. Kay kun mo sentro gani kas kalibutan ang imong isip, magsige na lang tag kaguol. Ingon man ang Biblia nga pagkalipay diha sa Ginoo always. Mao nga dili na ta, no? Ug di pud nato tuyoon bang sige na lang tag kaluya. Kinahanglan ta nga di lagi ta naman tay pagkaluya, dili man ingon nga di gid ta maluya ta. Usa sa makapaluya nato, no, kining di na ta ba mo tarong og tuon sa Biblia, di na ta mo basa, dili na ta maghikutar unsay angay natong buhaton. Mo man dag-on man ka sa kalibutanon nga mga buhat imong hunahuna. Agree ko anang yung ang hunahuna nato, no, sa unsa na lang kung di na ta mo basa gyud Bible. O kinahanglan gyud ta mo basa gyud ta, no? Ako mag-ingon gyud ko mubasa ta sa Biblia gyud, always gyud na aron dili sudlag bakukang ni atong ulo, ning atong isip, atong mga hunahuna nga iyas kalibutan. Madala ra ba ka? Antod magkaguol ka, maproblema ka.
tinuod tong Gihos magwawali kung musentro ka sa mo focus ka sa Pangginoo, dili masudlag bakukang ni atong utok, no? Sudlan man ning dili maayo. O bitaw na, no, naminaw gyud ko karon sa matag usa nga nag-exhortation porbida. Tinuod gyud nga kung di na ta mo basa, di na ta mo tan-aw sa GC, di na ta maghikutar sa atong kinabuhing Kristohanon, unsa na ta ani, dalhon gyud ka sa kalibutan. Kay kining kalibutan nasayod naman ta, di ba ta ignorante na ani. Ignorante pa dai ta ani. Sabi tong magwawali o wa tay excuse, tama. Agree ko ana, di na ta. No? Tungod kay kita nasayod gyud ta. Unsa nga tong pagpuyo sa kalibutan? Mao nay labing tinuod sa kamatuoran nga atong ginabasa, no? Paminaw gyud na ako mga kauban, tinuod gyud na, no? Sa mga atong mga experience sa kinabuhi nato dinis kalibutan, matag usa ka nato iya man tano, no? Dili ta magakaluya sa pagkuan sa Ginoo ba? No? Always tang mubasa, magpaduol ta, no? Naagyud tay mga bisan sa kadaghan natong buluhaton. No? Daghang katag trabaho, matag adlaw, pero ayaw kalimot. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Israel na, pero dako kay tagkalabutan anang mga iyon ana nga mga verse sa atong kinabuhi. Dili ta mahimong matinumanon ana kung ikaw nagsige lang kag kaluya, unsay imong mga buhat nining matag adlaw, ang Ginoo ra may nasayod sa matag usa nato kakasing-kasing. Munay labing tinuod, no? Kani iyang giingon jud, nakaingon jud ko, memorize jud nako ning verse, no, sa diyang diya pagyukos mainit gi-memorize nako pagkanindot jud aning gi sulti dire ni Pablo nga siya nagpasalamat yun sa Ginoo, sa atong Ginoo. Kitang tanan magpasalamat ta. Dili tang pasalamat sa atong Ginoo nga giluwas gani ta. Unya mihatag siya og og ako nagpasalamat ni Kristo Jesus, nagpasalamat yun ta sa Ginoo nga gitubos ta sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa mihatag kanako og katakos. Tungod kay siya miisip ang Ginoo gyud malipay gyud nato. Malipay nato ang Ginoo kung kita magmatinumanon. Nga nagabutang kanako dias buluhaton, di man ka ibutang sa Ginoo sa mga buluhaton kung ikaw nagpakloy-pakloy ka, wa ka magtuon, di ka tagan og mga buluhaton, di pud ka ministry, no? Di ka ministry. Tungod kay ikaw wa ka magtuon, kailangan ka nga magtuon sa pulong sa Dios aron matama ang imong pagministry. Mahimo kang matinumanon. Nga ang Ginoo matinumanon man di man ni siya bakak ang iyang gisulti, matinumanon Yus Pablo. Matinumanon nga nagabutang kanako diha sa mga buluhaton. Tagaan ta sa Ginoo og saktong pagtulunan aron kita musangyaw sa mga taong wa pagyud mga luwas. Dili kay miingon hinuon ta nga kuanta gikapoy nako unsa ni akong mga kaluya. Ayaw ana kay dili na pwedeng magsigi tag pakloy-pakloy luya ining atong Pangginoo. Kay magluya ka, dili ka mahimong matinumanon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan always ta ana. Always ta ana ba? Natay presence of mind kanunay atong Pangginoo. Dili ta ana. Kay ang kagool na lay atong madangatan. No, ang kagulanan mo'y mudangat nato kanunay kung magsigi tag focus aning kalibutan, wa may problema bitaw sa pagtrabaho, no? Kay bawo gyud tag unsay dagan sa kalibutan nga atong gipuy-an. We are not ignorant sa atong mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Mao na akong masulti gid ani nga verse, no? Muna akong naintindihan ka pagkanindot gyud. And I thank Christ Jesus our Lord who had not enabled me for that. He counted me faithful, putting me into the ministry. Maka-ministry ka lang kung ikaw nagtuon sa pulong sa Dios, bisan mag-inusara na lang ka. Makahimog yun ka. Why? Tungod kay nagtuon man ka, nagmatinumanon ka sa pulong sa Dios. No? Kay atong hinumduman, wa tay paglaom sa kalibutan, ang paglaom na tutuag yun sa langit, maong gisultihan ni Pablo, si Timothy. Nga, ayaw yun pagkuan, kinahanglan yun ka, nga magtuon, itudlo ang saktong pagtulunan. So atong nakita karong panahon na daghang nagbasa
daghang nagdalag Bible, mga pagtulunan kunuhay, apan nasubay di ay niining basahona. Wa nila ni gisubay, nindot kaayo kung ilang subayon ni. Na panahon sa grasya. Mao bitang di ta mo daghan, matud pa sa akong kaila, di ta mo daghan. Kaya ang ato yung mga pagtulunan, di sila gusto. Tinuod na, kada basa ni mo ani maigo gyud ka kung ani ka magbasa. Nining kang Pablo, maigo man gyud ka sa kung saon pa nimo lihay. O ang tinuod nga kamatuoran, dili kita makalihay sa pulong sa Ginoo, sa judgment sa Ginoo, sa dihang mituo ta ni Kristo nga nahimutang usa ka alagad sa Ginoo, na ay hukom ang Ginoo nato. Wa nagutay sala iya natang gitubos apan sa imong pagkakristohanon do na tay judgment at tubangon sa Ginoo matag isa nato. Mo ni atong hinumduman no, magmatinud-anon tay suon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Di kay mo paling-paling na lang tag-unsa na lay atong mga gibuhat no. Dili oy bisan pa man sa kadaghan natong trabaho. Kamo nagtrabaho, ako daghan sa kong trabaho. Oh, wala man, wa man tay ingon nga wa ta manarbaho na atay trabaho oy. Maning kamo sa tagtrabaho para sa ta makakaon, pero ang giingon sa Ginoo balansiha ang trabaho. Naay pang Ginoo napoy sa atong pagtrabaho. Kay mukaon pa man ta, wa pa man ta ngadto sa Ginoo. Unay kuan kaayo no ang mga gisulti ni Pablo diri kang Timothy gipa iyag yun nga gi nurture si Timothy nga ing na ana pagbuhat kanang paglikay sa mga panaglalis. Labi na ginagiingon diri o nga ayaw pagtudlo gyud daghang nagtudlo lagi og mga tudlo nga wa magkadimao karong panahon na. Mao nga daghan kayo nga kuan gyud na himong karnal. No, mga Kristohanon naglakaw sa pagkakarnal tungod kay malimot na sa pulong sa Ginoo. Unsay gisulti sa word of God. Malimot gyud ang tao. Mo na kamatuoran, malimot ang tao. Tinuod man tong giingon sa atong kauban. Karon nagsulti ta, ugma wa na. Di makalimot na ka. Nausbo na ako usbo na kog basa. Oh, ugma. Halimbawa karon nag-Bible ta ini kaugma akong basahon ni kabuntag. Basahon nako pag-usab. Mo na ako ang kinaiya no, dili ko manghambog basahon gyud ako pag-usab ba kay makaingon ko ang among Bible study Lord kani mao ni among gitun-an gabi. Salamat nga ang ako makauban, maka-exhortation ako nga makapamalandong ta ba sa pulong sa Ginoo samtang buhi pa ta. Kay wa lagi ta masayod kanus ata mamatay. Mo gyud ako ana ba nga lisod kaayo nga ang pulong sa Dios maulahin na. Nigkabuntag matata kinahanglan nga mubasa ta. Basahon nato ang pulong sa Dios para ang atong utok di masudlag bakukang kay lisod na kaayo kung dad-o na ka sa kalibutan nga mga pagtulunan, no? Unya kani last verse na ako duharaman akong verse ani. Ingon siya diri kinsa ingon si Pablo, kang Pablo man niyo ingon siya, kinsa kani adto usa ka tigpasipala. Yes, tinuod. Tigpasipala giguba go ni Pablo no. Unsay iyang gibuhat no? Kinsa kaniadto usa ka tigpasipala ug usa ka manlulutos. Aw nakita ginato nga tinuod man nga siya manlutos sa mga kuan katawhan sa Ginoo. Atong Ginoo gani, no? Manlulutos og tigpanagmal. At tinuod man ni iyang gisulti, tigpanagmal. Apan ako, ningon siya apan ako nakadawat og kaluoy. Nauna siyang nakadawat og kaluoy. Kay siya bayag himong bisel, siya sudlanan, no? Bisan siyang pagka kuan ba kana bang manglutos, pero gigamit yun siya sa Ginoo. Now daghang tao pod kita bitaw sa unang panahon kung imong tan-awon, unsa man dayta? Kamao ta ani? Ignorante baya ta? Wa tay kasayuran ani, ako agree ko ani nga sa unang panahon wa tay kasayuran aning pulong sa Ginoo, nagpataka na lang ta. Pero mao niyang nahitabo nato karon nga nakadawatag grasyas kaluwasan nakasabuta, so muundang ta sa atong mga buhat nga dautan nga dili gyud maayo. Naayog buhata nga nahibaw ka nga sala unya mo padayon gihapon ka. Dili oy. Kinahanglan nga atong tan-aw ng atong kaugalingon matag adlaw sa atong mga buhat maayo man og dautan tan-aw nato. Kay nakaibalo naman ta. Sama aning giingon ni Pablo gyud kinsa kaniadto usa ka tigpasipala ug usa ka manlulutos ug tigpanagmal. Tiaw mo na apan ako nakadawat og kaluoy.
tungod kay ako mibuhat niini nga ignorante diha sa pagkawalay pagtuo. Ignorante man siya, wala man siya pagtuo. Naluwas ay Pablo, wala man. Wala man niya sa uli. So, karon nakadawat man siya kaluoy sa Ginoo. Sama nato karon nakadawat ag kaluoy sa Ginoo. Unsa man kaluoy sa Ginoo? Ngayang gihatag nato. Kaning libreng kaluwasan. Mao nay pinaka unsa man. Mao nay pinaka nindot nga atong nadawat buhi pa ta nasayod ta nga dunay kaluwasan gikan sa atong Ginoo nga ato gyung nabatunan. Oh, mao ginay tinuod nga gisulti nga nya kita sa una unsa atong mga buhat dautan kaayo ta oy porting dautan na unya ignorante ta. Ignorante siya si Pablo, ignorante diha sa pagkawalay pagtuo. Wa may kita day natay pagtuo sa una, wa manggod. Naa day tay pagtuo ang atong gituan kini mga kahoy. Faita no relihiyon kanunay adto ko simba ko didto. Ito ang Ginoo. Always relihiyon ragi ato, tradisyon. Muna atong mga buhat sa nagdaang panahon. Sama ni Pablo, good. Siya man lulutos, o pangdagmal, no? Apan tungod ni ana, nakadawat siya kaluoy, tungod kay mibuhat siya sa nga ignorante, diya sa pagkawalay pagtuo. Nakining pagtuo, di ni basta-basta ning atong pagtuo. Kaya nga atong pagtuog magpaling-paling, way hinungdan. Kinahanglan ang atong pagtuo sa pulong sa Dios, muuwi ta sa pulong niya. Mag-unsa man tang mayon tag Christian ta, o niya atong buhat, dautan lang pirme. Watay pag-ubi sa God. Muhunong ta, Christian man ka ta, ang Ginoo ra gyud nasayod. Para nako no, ang Ginoo ra nasayod sa atong yung kasing-kasing. Mag-abot ta sa langit didtong dapita. Kita nga mga Kristohano, no? Mag-abot ta sa langit. Kung ikaw tinuod, ako tinuod, kay ako, di manggug ko magpaling-paling. Mao naman ni akong pakamatyan, ang akong baruganan, ingon ani. Bahalag mo kontra ng mga tao, ang akong mga igsuon sa unod. Wa gyud ko'y pakialam yun. No, kay di man sila matubang sa Ginoo, ako may matubang sila, tubang sad sila. Pero sa pag-reject sa tao, sa pulong sa Dios, impierno gyud padulngan. Nakibaw gyud ta ana. Mao nga, sa akong kinabuhi, matag adlaw gitugyan ako. Ang akong kinabuhi sa Ginoo, kay wa ko kay bag matay ko ugma. So adlaw ba? So, kung na ako'y mga sakit, ang kinilabang sakit no, kalit lang mo abot. Kalit lang mo dangat nimo. Nya, matarantar ba tadayon? Kung na natay gibati, unsa na ni mo ni? For to be fulfilled is Christ. Lisod kay. Lisod kayo. Para atong akong igagaw ilubong unyas pizza tres, labihan nilang pag kuan gyud sa ilang patay nga wa naman to. No? Sige balik-balik anang mga kandila, mga buwak, wa na kinahanglanan na. Umatay ko, wa gyud buwak, wa na gyud na dili ko anang mga ingon anang klase sa mga buhat nga wa gyud hinungdan, no? Dili mao. Na may mga tao nga, uy, nainom patay, ato sa ning pangwartahan, kay makakwarta ta ani. Magkwarta ta, wala muna diha. Nga kita, di naman ta ignorante, no? Kay mo ingon ganita nga maignorante ta, wa na, oy, dugay na to Namin ni Pulis nagbasa. Katoliko. Mao na diha. Lisod kaayo, no? Lisod gyud kaayo. Dili gyud ta kaingon, for to me to live is Christ and to die is gain. Kung ang atong mga buhat nagbalik-balik lang ning buhat nga iya sa kadautan, dili gyud maayo. Dili oy. Unya, mahadlok na putang mamatay. Mahadlok ta ining mga unsa ning mga balita nining social media, mga unsa-unsa ang kalibutan, putig yung dautanag mga balita, way nindot. No? Para nako way nindot, puro kagulanan ang naa dire. Purbida mo na nga, moingon ka nga magpabilin ka ang dapita, ako dili oy. Gikapoy ko, no? Gikapoy ko pero magpaabot ko sa Ginoo, kanus siya mo balik. Di na ko apuraw ng Ginoo. Magpaabot ra ko. Kanus agyud siya mo balik. Kay naman tay paglaom. Di man ta mahadlok mamatay natay paglaom. Ang paglaom na to, unsa man, makapuyo ta sa gingharian sa langit. Pinaagi sa pagtuo sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, ang dugo nga naula dito sa cross, gibayad sa atong mga sala, mo ni atong mga pagtulunan. Dawato na to siya, nga mo'y atong manuluwa sa atong kalag. Ingon ana ra, yan di ta magkaluya kanunay.
O ayaw pasuba ang balang espiritu sa Dios. Kay tungod ni ana gisiliuhan ka sa adlaw sa pagtubos. Oh, niingon ba yang Biblia? Di na to pasubon ang balang espiritu nga naa nato. Oo, dili na kinakaibaw naman ta. Unsang atong mga pagtulunan nga iya sa Ginoo lisura sad no. Nya kini mo niya last na lang ni niingon gyud si Pablo no duha ra ka verse ako nga nibuhat siya nga ignorante. Ignorante si Pablo sa pagkawalay pagtuo sa nagdaang panahon. Apan karon siya ang atong pattern sa atong mga pagtuo. Si Pablo sumbanan kung baga sumbanan sa atong pagtuo kay siya mo'y gihatagan gyud og revelation sa Ginoo mawali sa mga katawhan ang maayong balita sa kaluwasan nga gikan ni Jesus Christ. Mao ni ato So, diri na lang ko kutob no akong pasalamatan gyud ang Ginoo sa iyang gugmag kaluoy kapasayloan sa atong tanang mga sala. No, pasalamat gyud ko sa Ginoo nga nakabaton gyud kog kaluwasan wa pa ko mamatay, nakabaton gyud ko. Mao ni akong gipangita sa nagdaang panahon sa dihang diha pa kus mga religion. Mao ni akong gipangita nga tinuod nga kaluwasan nga ako gyung gibasa ug akong gipamatud-an unsa gid siya, no? Unsa gyud ning kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nga pamatud-an ako nga tinuod gyud assurance sa kaluwasan pagtuo sa dugo ni Kristo. Mao ni ang atong mga baruganan sa atong pagtulunan sa right dispensation nga pagtulunan karong panahon sa grasya. Diri na lang ko kutob no akong ibalik ang tanang dungog ug himaya diya lang sa buhi nga Dios. Amen. Muni atong kuan karon to ng Timoteo. Kanigod no sa Timoteo si Paul nag-ingon diri sa taga Timoteo nga magkuan jud ka. Magpakita ka sa imong kagalingon nga masirubayon ka sa balaod. Mo na giingon niya. Unsa man nga klases balaod. Arikos 8 sa kapitulo na bersikulo 8. Apan kita nasayod nga ang balaod maayo. Kung ang usa ka tawo mogamit niini nga masinubayon sa balaod. Maayo gyud ang balaod kung ang tao musubay sa paggamit niya niini sa balaod. Na may uban nga tungod sa ilang mga way kasayuran nga masinupakon yun sa balaod muni giingon diri nga kinahanglan nga masinubayon ka sa balaod. Muna ang nasayod ta sa balaod ug unsa gipaagi sa balaod. Unsa may balaod? Di ba ang balaod ginadili? Daghan kay ginadili sa balaod nga musupa ka. Labi na gyud ng patay ka sa mga tao. Magmanamas-tamas ka sa mga tao nga dili Diyos nun. Muna yung kasagaran yun nga ang tao wala gi pagsubay diya sa balaod. Kay mas tinupakon man. Muna kita mas sinubayon ta sa balaod pinaagi sa balaod sa atong pagtuo. Muna importante diya nga ang pagbalaod sa pagtuo mo'y atong subayon. Dili nato subayon ng balaod sa mga tao diri sa kalibutan nga naay mga supakiro, tigbingkil, munay kasagaran sa mga tao ron nga mabuhat og mga dautan batok sa ilang isikataw. Gusto sila makapanamas-tamas sa mga katawhan. Malipayon sila. Munay giingon nga wala mo subay. Kinahanglan na sila o wala sila kabalog unsay balaod nga kana sigurado gid sila nga pagasilutan. Munay ang balaod nga gipasubay karon sa diri sa kapitulo bersikulo 8. Nakita na sayod sa balaod maayo kung ang usa ka tawo musubayon sa balaod. Diri sa 9 no nga nasayod nini nga ang balaod wala gihimo alang sa tawo nga matarong. Kaya na dili wala ni himua ang balaod para sa matarong katong gihimo ang balaod para sa mga dili matarong katong nagbuhat og mga dautan malapason masinupakon sa balaod mga dili Dios noon muna makasasala
Dili balaan mo na giingon din masinupakon walay tahod sa mga butang sa balaan. Munay may sinupakon wala munay kuan sa mga balaod nga walay dili matarong nga mga tao naglakaw diya sa pagka makasasala nga walay tahod sa mga butang sa balaan nga unya na gusto silang maka panagmal labi na gyud sa mamumuno sa mga amahan o inahan di mo na isura na no unang ang mga tao nga dili matarong no lagi pag sunod ya sa pag salig ug pagtuo sa unsa gyud ang pinaagi sa balaod. Una ang balaod naagid sa mga tao nga walay mga wala bay kamatuoran ba diya sa atong Ginoong Kristo nga sila naglakaw diya sa tangit-ngit puros dautan ang ilang mga nauna gusto sila maka ula og dugo sa mga katawhan gusto sila magpasakit munay ako nasabtan sa balaod nga ang mga tao nga wala gyud tuman o wala mosalig sa mga pagtuo diya sa atong Ginoong Kristo para lang gid na sa mga dili matarong nga tao. Unay mo ang dili matarong nga tao go daghan kay mabuhat ang dili matarong nga tao kay ang matarong di man makabuhat labi gid ikaw luwas ka nagtuo ka o pag nasalig ka sa atong Ginoong Kristo di ka makabuhat kung ikaw matarong kay ikaw matarong mahadlokon ka sa Ginoo ug nagtuo ka nga naagi yun na hukom ang Ginoo kung ikaw nagbuhat nga mas sinupakon sa iyang mga kasuguan. Muna importante diya nga kita panahon karon sa grasya nga kita nangaluwas dili ta mo buhat og mga makapasakit sa atong isig ka tawo. Dili ta mo buhat og mga makasilo labi na gyud sa mga baa no? Importante nga kita naagid tay mga kaluoy gugma natay gugma sa atong isig ka tawo isig ka magtotoo sa atong Ginoong Kristo kay kita luwas ug kita maka panganagad ug pagsalig diya sa maayong balita nga atong isangyaw sa mga katawhan. Munay nindot kay nga balaod sa pagtuo nga ang pagtuo naa lamang diya sa grasya ug kaluwasan nga naa ni Kristo. Ora na no nga akong nabasa ug akong masabtan ining bersikulo nga 8:9 nga importante gyud ang tao nga mo salig ug mutuo diya sa atong Ginoong Kristo. Labi na gyud ang pagtuo. Ang balaod sa pagtuo nga si Kristo lamang ang atong saligan ug siya lamang ang manluluwas munay atong saligan. Ug munay atong isangyaw sa mga katawhan nga wala pagid sila masayod ug walay kasayuran sa mga pulong sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga siya nag-ula di sa dugo dito sa cross sa ikatulok ka adlaw nga banhaw. Salamat kay ko nining kagabion. Dalaygon ang Dios ug sa atong Ginoong Kristo. Amen. Ari ko sa verse 12. I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. So, ari nga, kung ako nasabtan na nga versikulo, no, si Paul magoy siya ang apostle sa mga Gentiles, kailangan good ang gamiton nga Bible, insakto, KJV. Eh, nabasa na ko sa ibang Bible lahi manggod. So, ari, kuan magod ni Paul, kani si Timothy, kay iya mining gibilin sa Episo. Si Timothy is bata pa ni siya, the young pastor, so gituluan siya ni Paul
nga mao to lang sa nasulti na sa uban ganihan no. Nga kani si Timothy gitagaan siya og instruction ba nga muna kumprontahon ang mga tao dito sa Episo sa sayop nga tudlo kay na sa unang panahon namagoy tudlo sa mga panahon pa sa law, sa Torah. So kani siya ang giingon ni Paul nga ang gospel ni Paul mo na ang 13 epistle mo ni ang New Testament law of spirit kay grasya man ta. Romans to Philemon kay daghang man gospel sa Bible. Mo ni dili masabtan sa kadaghanan kay daghang kong gisyeran dili gyud sila mosunod. Ari gyud sila sa mostly gisunod nila ang ministry ni Jesus Christ. Matthew, Mark, Luke, John, panahon pa sa Hudyo. So lahi ang instruction sa Ginoo diha. Kung mabasa nato ang gospel ni Paul, wala na physical blessing, wala provision, wala na building, wala na healing, wala na labot ang physical, eternal life ay spiritual. Muna nga una to mabasa sa doktrina sa Israel ato sang kabisaduhon ang mensahe sa grasya mo ni si Paul kay siya manggod ang last nga gigamit sa Ginoo ba ang knowledge sa Ginoo ba sa iya gi-reveal kay na preaching naman is nato sa una nga kaning gospel ni Paul wala ni nahibaw-an sa unang panahon so karon lang gi-reveal mo ni gihatag sa body of Christ kay siya magud ang unang body of Christ. So mo ni karon nga angay unta ang katawhan ba nga mo na gusto sa Ginoo nga ang tanang katawhan ba mahibaw-an nila ang doktrina ni Paul. Bisag idunol man nimo dili sila ginahan. Kay gusto gud nila atong building nga naitabang sa physical. Lantaw na to ng mga tao diya dili simba perfect attendance pa. Gamay ra problema puro drama mo puro pangaytabang sa Ginoo. Ang gitabang sa Ginoo mo ang salvation nga libre. Siya namatay sa cross alang sa kabayaran sa sala. So klaro kayo ang bersikulo 1 Corinthians 15. Walay giingon sa bersikulo nga siya namatay sa cross para tabangan kaniya usay mga panginahanglan mo sa pisikal. Kailangan gyud siya no kanang klaro atong basahon ang Bible ba. So mo ni karon nga kung kita ambasador ta atong itis ang Holy Spirit sa mga ubang katawhan. Para may bawaan nato ba. Example ba na ako'y na-encounter Israel client ang pangutanan ako siya sir say did you believe Jesus Christ died on the cross for our sins? Dili sila mo tuo kay Moses lang Torah kay book of kuan ba. So dili gyud sila mo tuo mingon sila nga Right. dili pa pareho og kanang faith pero we have only one God. So sayop no one God ra ta kung motuo ka sa gospel ni Paul. So duha mo gud ang New Testament kaning Matthew, Mark, Luke, John, New Testament law of Moses, ministry ni Jesus Christ. Gipanganak si Jesus Christ panahon sa under the law. Galatians 4:4. Nya dili man ta gipanganak sa under the law. Lahi ang instruction sa Matthew, Mark, Luke, John puro gud ang healing diha. At puro tabang sa physical kay ang Israel sila mo ang first love ang first chosen tabangan mo sila sa physical. Nya karon giusab man yang instruction diri kay Paul wala na ilabot ang physical. Ayan ang ko ba spiritual na siya mo na kung usa may problema na do number 1 gud financial sakit kung naman gid tay problema ana kita ra gud angay ang maningkamot usa na to pagsulban mao gani nang natay right doctrine kay example nanarbaho ko naningkamot man ko na nakakita ko kwarta kay nagpugi man ko so dili Ginoo ang nagtabang sa kuan ning hatag og kwarta og trabaho sa ako ang paningkamot wala lang ko lain pasalamatan kundi ang grasya kaluwasan nga libre tungod sa iyang grasya bisag busy ko sa trabaho na ako'y oras magbasag Bible para maisakto ang akong desisyon kay sa unang panahon building man ko puro financial provision sige ko simba sige po pag-ampo nga kwarta sige pangandoy makuha na ko tanan nung sa makuha to nagkasakit naman ko sige pangandoy nya ang pila ra sweldo nako nya ako ambisyon perting dakuha di magay kaigo ang sweldo kay mo lagi tudlo sa mga leader nga ang tanang desire daw nimo kay mo kasing-kasing ihatag daw sa Ginoo. Mot. O yung tanang daw kay ambisyoso man tayo. Nga mo ang punong tanan sayop kayo siya. The heart is deceitful. Mo nababasa na to ang mga Bible no, labi ng Matthew 4. Mabasa na to diha si Jesus Christ gitintal in 6 times. In verse 8, gipangakuan si Jesus Christ ni Satanas
ikaw kung maampak kaning dinding ihatag nako ang tanang gahom diri sa kalibutan. So klaro na kay Bible nga ang naghari sa kalibutan ang yawa. So nanong mag-ampo man ta aning kalibutan nga tabangan ang Pilipinas, usa pa na tabangan ang Israel. Wala na labot ang physical. Ang ato lang is ma-preach na to ang gospel ni Paul kay ang instruction sa Ginoo panahon sa grasya is tanang tao maluwas. Mao gani tigingan ni Paul sa Roma 10 nga bisag siya nag-desire siya nga ang Israel mutuo sa iyang gospel, maluwas sa iyang gospel. Kay hantod karon ang Israel nagmulat ng gyapon sila Bisaya nga hagbay ra man namatay sa cross 2000 years ago na. Until now ang mga Israel wala gyud sila naluwas. Kay kung tagaan nimo doktrina sa gospel ni Paul, nga siya namatay sa cross, di man po sila mutuo. Kay si Jesus Christ daw propeta ra daw, wala day pamilya ang Ginoo. So God is a spirit. Mo na gano kay diri gud diha ko mo magkontra kay nakasulat man gud diri o. Diha ko mo magkontra sa pag-abot na sa doktrina. Tanang naa sa Bible, Genesis to Revelation, tinuod mi na tanan ato naman nabasa. Ato lang angay lang nato bahin-bahinon. Asa para atoa, asa para sa Israel. Kay duha ra mga klase ang tao sa Bible, Hudyo o Christian. Mo na karon nga naglibog ang mga katawan. Kasagara gud diri gud sila nagsunod sa aning Revelation, Book of Hebrews, panahon pa na sa under the law. Usahay diri sa kasagara gud ari Matthew, Mark, Luke diyan, New Testament law of Moses pa. So dako kay sayop no. Dili man sa ingon nga dili para to dili ato tunan atong tunan kung unsa ang instruction sa Ginoo sa unang panahon. Bogay na sa unang magsigog simba sa una si kungay tabang si Ginoo hiling. Karon nabasa na ko ang grasya sa Full Gospel. Wala bay nakasulat sa Bible nga nay hiling, nay tabang. Dapat dahil kontento lang kung say kaya sa atong lawas. Bogay na karon ang mga tao gani labi na sa mga building. Nagsige sila simba puro lang Panginoon pero ang ilang mga dagway nagulma pod mura pud law kwarta giapas lang kalibutan. Mo na ang number 1 gud na siya maghatag og sakit sa tao. Kay sa una nagkasakit ko sa una. Malibang naman gani kog dugo sa una kay si banat og trabaho kay pambayad sa mga tanang ambisyon. Mo na nga nabasahan ako kay Paul. Dako kay katabang sa pa big content lang. Mo na naglaylo na ko sa kong ambisyon kay parang ang kuan na gud say na-achieve nato. Mamatay mo kita tanan wala tay madala. Kailangan gud kung sobrahan ko sa ka-ambisyon. Wala na kay oras magbasa ng Bible kay ngano ang number 1 gud mo atak ang yawa gud sa panahon sa grasya diri gud sa tong unahon. Number 1 kaning paggukod sa kalibutan kaning paghigugma number 1 gud na siya. So mo na ganay kontra gud sa katawhan karon ba. Mo na nga daghang kog siran wala gud ko makuha nga kauban. Makaparehong namo ko'y matudluan, pulaan na sila, dili na ginahan. Kay kung seryosohon bitaw na basa ang Bible, no? Kapoy siya kung taas kag ambisyon. Pero kung kontento na ka, makadawat kag kagawasan ba kagaanan sa imong kinabuhi. Dili na ka angay maignorante nga nanong nagkasakit ka, nung sa ning kalibutan, wala ni kamanan. Nakasulat naman sa Bible, wala na yung hope kasi evil world naman ang kalibutan. Muna ka natay mga problema, ay importante atong kalagluwas. Kasi anytime man ang mamatay, kay dili man ang tinunang balay langit man, dili man ang kalibutan. So wala na kay ani kabalak be confident as a body of Christ. Kasi sa una, religion ba ko, puro po ko testimony sa una. Sa mga physical. Nga, nabasa na ko kay Paul, makailat sa Ginoo pamagi sa iyang pulong. Dili sa mga experience naunsa ka itong miaging simana, naunsa ka itong maging bulan. So sayop kayo, parang pasalamatan ako sa Ginoo nga nakalingkawas ko sa bakak na tundo. Kay kung hantod karon nagsuffer ko sa kalisdanan sa kalibutan. Namatay na lang siguro ko atong panahon na, diretso ko sa impyerno. So mailhaman ang tao nga tinuod na luwas kay ngano, naibunga sa espiritu, confident ka, ang imong decision insakto. Kay ang Bible man nagtudlo mang insakto. So ana lang mari na ako nasabtan. So ari kita mo barog kay Paul no. So ang lahi man gud ni mga tudlo ila Peter, ila James, kay John, ministry ni Jesus Christ. Lahi po ni siya nga tudlo. Mo nagpasalamatan ako nga daghan na tagbok nga natun-an ba
the more nga daghang kang nabasahan, mas makita gud nimo ang sayop, ang tudlo sa yawa, makailag yung kadayon sa yawa ba. Muna karon nga makita lang ang palibot, makaingon ka, puro yawa ba sa palibot, puro luoy lang kay lang kalag. Kung di ko sila matuo, choice na gud na nila. So maraming pasalamatan ako, all glory and praises belong to God. Amen. Dere lang ko sa 1 Timothy 1:15. So basically no kani siya nga chapter, it's written by Paul to Timothy to encourage this is addressing about the false teachings o unsaon gud pag-uphold sa mga maayo nga doktrina. So makita nato no na sa pagbasa nato sa mga verses diri sa 3 to 11 gi-urge gud ni Paul si Timothy na i-confront to ang mga katawhan nga ga-promote og mga myths, mga genealogies and mga legalism rather than the God's truth. So makita nato that ang law is good kung we use it properly or if we apply it properly. So sama karon no makita nato na ang law is ginagamit gihapon sa mga katawhan pinaagi sa ilang paglihok sa karon. So instead of using the law as a reference, gihimo nilang application sa karon na panahon. That's why ang kanang mga tao maglibog sila kung unsa gid ang tinuod kay nganong napagyo good work sa ilang faith sa Ginoo. So makita po nato diri na ang mga testimony ni Paul sa 12:17. So ang akong verse is sa 15 lang no. So this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So very popular verse yun ni Paul na nindot sab kaayo siya og kanang meaning kay before we know that he was a blasphemer sa katong panahon pa sa earthly ministry ni Jesus og katupong sa panahon na dito sa Acts makita baya nato na blasphemer gani siya, prosecutor. So makita nato kung unsa ni siya kaisog before ug unsa siya ka-against sa Ginoo, pero during the Acts nakita nato na siya gid ang gipadala sa Ginoo para sa atoa as the apostle. So makita nato diri no na siya gid ang apostle na para sa atoa sa operation sa grasya. So wala na lain apostles ang katong 12 apostles. It serves as reference sa gito kay kadto sila nag-operate pinaagi sa law ug sa katong panahon sa earthly ministry. So makita nato diri no nga sa 15 saying of trustworthy and deserving of full acceptance. So gi-introduce ni Paul there is a statement kaninga verse na importante gyud no to follow the fundamental of unsa gid pagbuhat og foundation as a Christian or as a believer of Christ. So mao to kinahanglan gyud nimo i-accept na si Christ Jesus came to the world to save sinners. So mao gyud to ang reference mo tong nasa 1 Corinthians 1-4, 15:1-4 nakita man gyud nato die resurrected and rose again on the third day. So wala nagilain pa na angay nato i-explain kung kinsa gid ang tinuod nga savior para sa atong mga sala. It's because he has mercy on us. That's why nagpakamatay gid ang Ginoo para lang iluwas ta even though we are all undeserving. So because we are unrighteous, we are sinners, and then si Jesucristo no, he is the righteous one. So wala gyud lain iya gyud sacrifice iyang kaugalingon para sa atong tanan. So makita nato of whom I am
cheap. So gi-acknowledge pud ni Paul, no, same sa akong giingon kanina, based sa iyang past, he is a persecutor sa mga Kristiyano before. So gi-consider niya na iyang kaugalingon, he himself is one of the worst sinner. Kay makita ba yan nato before, isa siya sa mga blaspheme dito sa Israel kay because he is a Israelite. So gi-state gid niya, no, gi-highlight gid niya diri ang God's grace. So si Jesus could save Paul, naluwas si Paul. So he can save anyone. That's why he saved all of us. So makita gid nato diri ang iyang mercy. Tungod sa iyang grasya kaluoy mo nang naluwas ta. So wala na gyud human tradition or human kanang action gyud na para mubuhat pa tao para lang maluwas ta. Kay ang mga tao karon until now gi-apply gihapon nila na magpakamatarong. Yes, after ta maluwas kinahanglan gyud nato i-continue atong kaugalingon na magpakamatarong. So in what way? So mao to, no, ang pag-serve sa iyaha, then ikaw kung kabalo ka nga luwas na ka, of course di na gyud mo balikan ang katong mga actions nimo sa katong bibi Kristohanon pa ka. So once na naluwas na ka, mag-matter man pugod na ang actions nimo, kay kung wa pa ka naluwas dili man gyud ka mausab. So to be follow na gyud na siya. So ikaw to yourself, makita gyud nimo kung unsay mga pagbag-o sa imong kagalingon once naluwas na ka. Kay dili gyud ko motuo na ang tao naluwas if iyang action is wala gyud kabag-uhan. So diha gyud na mag-reflect. So isa pud ta sa way na kung mausab ang atong actions unlike before. So ang mga tao pud na atong gisharean, isa pud na sa reason na mo believe sila, no. So kita as ambassador, ipakita pud nato sa ilaha kung unsay kabag-uhan sa atong kaugalingon pinaagi sa grasya sa Ginoo. So mao na. So kung hilig pa ta sa una og kanang mga party or unsa ba nga hugyaw, so once nga naluwas na ka, so nabasa man gyud na nimo tanan sa Episos na kanang pag-apil sa mga ingana nga higayon is ano gyud na siya, kanang sin gyud na. So di na gyud na nimo buhaton kay nakabalo naman ka sa kamatuoran. So what reason pa para imuha pa i-continue ang mga butang nga against sa Ginoo. So mao to, no, lesson na to. So same kay Paul nga former prosecutor nga naluwas, so anyone can be saved as well. So since napata sa grasya karon, so we should operate by ourselves like Paul nga gi-share gud niya ang pulong sa Ginoo para sa kaluwasan sa tanan. So we know that salvation is mission of Jesus Christ. So mao man gyud na pinaka primary purpose, no, sa mga sinner. Kay wala man gitudlo ni Paul diri na healings or unsa ba, wala man gyud healing na iya gi-mention diri. Iya man gyud gi-mention is God's grace. So mao to, no, tuo lang gyud, believe, so you are saved. So mao to, no, gi-teach po diri ni Paul na sama sa makasasala, no, na naluwas. So we should remain humble and we should be dependent in God's grace. So wala na tay lain pa hunahunaon, we should be dependent on God's grace. It's because kung mo depend pa ka sa lain nga operation, maglibog na imong hunahuna. So naiuban no nga kanang mga believer, they said yes, we are believing in God's grace, pero in the end magkuan gihapon, maghinulsol, magrepent gihapon. So asa man ang operation ana sa grasya kung gabuhat gihapon kag low, so wala gihapon. Then napay uban ng mga kanang mag-ampo og mga grasya nga butang instead of spiritual blessings, and then pag dili mo abot ang mga grasya diri sa bahandi, ma-disappoint. It's because ilang manggod gimay na blessings is like kwarta, butang, or others. However, physical blessings is wala na gid sa karon, no. So ang ato na lang is more focus na lang ta sa spiritual blessings nga moabot sa tong kaugalingon. So mura ni ang akong ika-share sa base akong nasabtan. So glory to God. Amen.
gabi ako sa verse 8. Share ko gamay ani kay na discuss na ni gamay ni Brad Angelo. But we know that the law is good if a man use it lawfully. Now sa kalibutan natong butang karon is actually ang rason nga nganong napatay gamay nga peace no kalinaw sa ato ang palibot is because tungod sa balaod no na refrain ang mga dautan tungod kay nahadlok sila no sa consequence nilang buhaton against sa usa ka tawo, 'di ba? So makaingon sa gyud ta nga like sa amo diri na pay kalinaw gamay kay tungod sa presence sa balaod. Pero unfortunately gyud ang balaod nato karon sa tawhanon nga balaod is bati na gyud siya, 'di ba? Kay applicable na siya kung ang pobre makasala against niya ang balaod. So kung ang dato makasala, wala dili niya against ang balaod. So na kuan niya kanang na manipulate ang balaod no kung ikaw usa ka tawo nga dato kwartahan o gamhanan na ay gahom sa gobyerno. So but biblically ang balaod mao nay giya nato no to be aware sa mga butang nga dili angay nato buhaton or angay buhaton. So kita na sayod nga ang balaod wala ni effect sa tuwa karon no kay naa na ta karon sa panahon sa grasya sa tuwa karon na time naa na tay mga daghan nga. So mo na siya akong giingon nga karon na time daghan tag mga balaod pero unfortunately bati na gid siya. Bati na gid siya. So biblically ang balaod nato karon wala na siya effect kay naa na ta karon panahon sa grasya ang balaod dili mahinungdan nga naluwas ta. Pero mao ni siya hinungdan nga kita sa atong kagalingon acknowledge ta unsa ta ka makasasala. Kaning balaod dili mao hinungdan nga or dili assurance no or in short ang balaod dili ni rason nga naluwas ta nakaangkon ta sa kaluwasan kundi mao ni naghatod nato ni Jesus Christ nga na-acknowledge nato sa tong kagalingon nga unsa day ta ka makasala ug unsa day nato gikinahanglan ang manluluwas. Diba kay for example sa balaod ang Biblia daghan og balaod no. So kana lang usa lang ka simple nga balaod example bawal mamakak. So diha palandaan nakailata nga sayop di ay ning mamakak, Is balaod. 'di ba? Kay tungod sa balaod. So kita karon nga maski luwas na ta naagi kuan gihapon ang balaod nato karon helpful pa gihapon ang balaod nato karon kay mao ni naghatag natog disiplina as Christians bitaw nga at the end of the day sa ato ang pag-ampo naagi ang pagpangayog pasaylo sa Ginoo. 'Di ba? So mao sa ni rason nga ang uban karon natong mga igsuon sa pagtuo wala nakapadayon kay tungod nalubong na kay nalubong sa sala, nalubong sa pagpakasala kay tungod na-acknowledge nila nga kato ilang gibuhat sala at yet ilang gibuhat. So mao na guilty, nawala na. So mao na siya no nga ang giingon ni Paul sa Galatians ang balaod was our schoolmaster to bring us unto Christ, 'di ba? That we are being justified by faith. So mao na siya nga kita manggod mga tao dili ta maka-acknowledge gyud sa ato ang kaugalingon. So with that sa balaod sa mga balaod nga nasayod ta. So mao na siya nakapalid nato no nakaangkon ta karon sa kaluwasan pinaagi sa grasya. So mao na siya if God's law help us acknowledge Christ, God's law nag-provide og disiplina sa atoa karon ug pag-provide og disiplina nato karon until sa pagbalik sa Ginoo nga dili makaluwas but it could provide direction nato. So mao na siya nga mao na sa grasya sa Ginoo kita naluwas ta at the same time we're guided sa balaod, 'di ba, sa Ginoo. So more na ako ika-share dalaygon ang Ginoo. Akong verse no, tulom dyan siya pero dalion lang yun ako sa pag-explain kay napamay sunod no. So sige, ang akong versikulo nindot sa ni siya. Nasa City to Noybe. Diri sa 7 ako lay English no. Kaya nindot man sa desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. Verse 8. But we know that what is the law is good if a man use it lawfully. Verse 9.
knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for the sinners, for unholy and profane, for murderers of the fathers and murderers of the mothers, for manslayers. No, there is a verse 7 to 9 ba? Para junisad sa mga mangtutudlo, no? Pasabot ni Apostle Paul diri sa 1 Timothy chapter 1, daghan sa ni siyang mga punto ba? Labi na sa mga false teachers or kanang moingon lang ta mga nagtuo og false doctrine, giwarningan ni sila matagtagsa kay nganuman kay sa halo sa ilang panahon gali bisam gay karon sa grasya gali napagay itoy mga hintil or mga Hudiyo, daghan manggug kayo og mga tao na magtudlo og mga di maayo na mga tudlo. Moingon tag di maayo na tudlo kana mga false teaching. Kay awa sa panahon manggali nila katong maging mga Judaizer or mga unsa pa toy mga lain-lain pagtuo nila, daghan na kayo ni claim og kanang mga lain pagtuo, galibog na gayong mga tao kinsay tuuhan. Mura gud na sa panahon gud gato nagministry na si Paul sa asa tong lugar ay moingon ta sa Jerusalem. Daghan man sa gay nag-claim na siya si Apollos, daghan kayog mga claims ba na ilang tudlo sila tinuod, sila di. Pero no, ato lang kung anong diri sa verse 7 diretso. Ang giingon pa diri sa verse 7, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor where they of. Oh, kung sa Bisaya pa lang ba, nangandoy manggali ang mga mohimong magtutudlo sa balaod, pero wa manggali sila kasabot sa bisag unsa magay ilang gisulti, diin sila sa gipamatuod. Awa. Reliyon. Mao dyan ay pinakadakong example. Sige sila tudlo og balaod, bisa pa manggalig na po, kasugo pa na ilang balikon. Wa manggali bisag isa may matuman Japon. Ano man. Kay ang ilang mga tudlo, wa man Japon masabti sa mga tao karon, antog karon. Mao bitaw na kumuingon na lang ko og kanang unsay mga once a year event nila na mga tradisyon, mapakyas ug makawang ra Japon na sa way hinungdan kay ilar mang gipakitang tao ang ilahang kaugalingon sa mga tudlo manggudahan ng mga palpak na tudlo. Like for example, moingon ta sa next month na sad, moingon na sad sila na uy, mao na sad ni ang panahon ng mga mag-celebrate na sad ta sa atong Ginoo kay gilangsang na pud siya. Mangutana lang ta ba? Kano sa pa man di gilangsang ang Ginoo di ba? 2,000 na katuig nilabay man na. Pero ngano ila pa man in taon balik-balikon ang kamatayon ni Kristo o paglangsang ni Kristo dito sa cross. Unsang tituo nila sa kamatayon ni Ginoong Kristo? Once a year? Unsang tituo nila ang sakripisyo sa Ginoo? Once a year? Tradisyon na tudlo, nawa masabti, di ba? O, sakto, di ba Masita? Nonsense na kayo ang mga tudlo sa reliyon karon ba? Nagka-nonsense, hantod nagkalayo, hantod unsay mo ingon lang tag kanang Bisaya na pinakailawom na gali na Bisaya ng libog ba? Kanagaling lugaw na kay gunahuna. Wa masabti. Sa mga tao karon sa katong mga diehard kayo mukatawa na lang sila ana kay nganuman kay di man sila kadawat sa kamaturan mao bitaw na magkadugayan na kung doon na manggali tao mo sulti nila kamaturan sakit na kay sa ilaha nanumang sakit man sa ilaha kay di man sila kadawat sa kamaturan mao bitaw na no ang katong tao na mubarug sa kamaturan mao panoy ilang kontrahan mao bitaw na kung ato na lang balikon ang storya na ang karon panahon na ang kamatuoran nahimong bakak unya ang bakak nahimo na nung kamatuoran mo naman ay git barugan sa mga katawahan ron di ba sakit ang kamatuoran para sa ilaha ba pwede raman ta na ila unta dawato ng kamatuoran kay mao man ay pagsugod sa
pagmata sa ilahang mga pagtuo karong panahon na. Kay nganuman ang kaluwasan manggali for pila ka tuig. Like for example lang amoy ngani ko, ako lang sa ni di sa ni pangumpisal, di sa ni moingon ko na kanang magig mauyay ko diri o drama, ako lay sulti tanan. Sa pila ka tuig na to sa sige og kanang sunod sa reliyon, moingon na lang kog since 2007 to 2009 hangtod 2024. Na ako sa pulpito sa ilahang simbahan, na ako sa building. Unya, daghan tag nakatunan, kay nahimo patang sa Kristan, nahimo pataog unsa pay mga opisyal nila didto. Pero ang resulta sa paggaybaw na to sa pulong sa Ginoo sa Biblia, uy, lahi man ni ang ilang gitudlo, murag layo ra lagi ni ang gapa ni Sakay. Mura manggog nagbuhat sila ilang kaugalingong tudlo na mismo pagali ila lang gikuha ang mga quote up dito na mga verses like moingon ta John 3:16 for God so loved the world, mao manggod na ilang gisunod Japon. Ang ilang tudlo, mao na ang ilahang tudlo gugma pasaylo unya pangagji misa kanang harap-harapan na kanang magparid sila na kanang magpakitang tao na moingon ng mga tao na mayuhan ni nila kay nagsutana lagi sila kay bis in uniform mo na moingon na sa dangkatong mga bugal nadyo ko'y mga grupo na kanang mga pinakadaghang bugal-bugalon ba moingon jud na sila krabiha ng mga tawhana bis in uniform man halos moadto lang dito sa kanang dalan para lang magpakita silahang kuan paghipokrito o tinuod bitaw wa jud ko magdahom ay ngana din na simplihar day sa may ako masuko pagali ko moingon ko nila bay ano nga nabay kay di na maayo yung gibuhat kay sa Ginoo man tanan nya sukad makabaw ta sa kamatuoran makaingon ta pwede mo apil na lang sa bugal-bugal kay tinuod dito yung giingon about ana di ay hipokrito may kayo mo paharap-harapan na maayo sila pero sa sudi tinuod makasasa man ta di man ta perpekto dili man sad ko moingon na sakto ko diri tanan nadyo koy sayop kay nganuman kay isa man sad tas ni sunod sa mga tudlo sa reliyon natong panahon na of course ang atong mga experience ug atong mga naibaw-an naka-realize ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo bitaw no nang sunod pa man ko nila kay gibrainwash man ta nila for how many years na wata kasabot mabitanan since birth gali kung doon naman gali sila lain pagtuo na wala sa pulong sa Ginoo niya since birth bag-o pagali kang gawas mabrinwas jud kanila kasagaran sa ilang mga tudlo mabitaw na mga bata karon bisag moingon kinsa day si Jesus Christ kanay mapalit ra nimo tag 50 tag 20 ra mabitaw na moingon ng mga tao bismo manggali lain tudlo moingon sila na ay mabaligyan na dahil na yung Ginoo karong panahon na. Diba? Critical question sa mga critics o philosophers. Moingon sila na kanus apa man day na mapalit ninyo ang Ginoo di ay? Gamhanan man ang Ginoo, mapalit din na di ay? O, diba? Lisod kayo sa. Mo na diri sa verse 7, dili masabtan ang ilang mga tudlo kay halo sa ilang mga gipang buhat, wa sila masabti. Pero kanang desirable sila na kanang moingon sila desire to be teachers, doon na sila tinguha. Unsa may tinguha nila, obvious na kayo, kwarta. Kay ang mga tao karon nangita magkwarta o kanalang makakaon o kana makasurvive, of course mang-scam sila, halos mangurap sila. Mo bitaw na mga reliyon, moingon na lang mataw, kurakot man ng reliyon ano man kay halos mga kwarta na ilang gihatag para moingon sila na ang blessings nila mo doble pa kay tagaan sila og kala sa tao gana kanang pinanghanlan sa Ginoo kay nihatag sila sa simbahan mao na bitaw na kadaghanan sa reliyon sa tiyap lang ka jud mao bitaw na karon awa muhatag kag blessing sa Ginoo kwarta, wa na dako nagigingisi ang mga ministro, moingon pa sila, praise the Lord, you will be blessed by our Lord and Savior Jesus Christ, your blessings will be doubled, kuyawa.
kinsa kang tao daghan mailan na no. Daghan siguro wa na. O na mamilyonaryo sila. Moingon na lang ang mga tao ba? No, ang mga ministro ng bilyonaryo na nanay mga mansyon na natanan, pero ang katugay mga nagserbisyo or kanang nagsunod, wara naara sa daan, nagpakiluoy dito, nangayo galing unsay matabang, nya ila pang ipangumpisal tanan. Unsay naa sa religion ma-expose jud na. Unsa may makaka-expose nila? Simple, Biblia, pulong sa Ginoo. Naaraman nila, mabitaw na nakapagutan na ko nila few years ago ba sa katong panahon ba sa Kristan ko ba, kung mingon sila sayop ang naa sa Bible, how ka mao na gigamit sa ilang ministro at the first place Bible man sad, di ba? Dito ko nakatinga nila, oh, kung Bible man nilang gibasa, ano mingon pa sila sayop sa dina di ay? So ang sakto de na de sa pulong sa Ginoo de ang word of God, Bible, Biblia. Dito sa ko nakasabot ba sense diri man gud ako lay gingon sa 8-9 no, diretso na lang no. Apan naibalo kita na bala ay saka diya ta. Apan kita na sa yung balaod. Maayo man ta. Kung ang usa ka tawo mo gamit nga masinubayon. Kung ipasubay nimo sa saktong mga pagturunan. Una isulti. Dire sa ako diri sa 8-9 no, diretso na lang ta. Apan naibalo kita na balaod maayo kung usa ka tawo mo gamit dinhi sumala sa balaod no ibi. Gipaybalo niini nang balaod himuan na lang sa usa ka matarong nga matao dili ti sa mga malapason ug mga masinupakon alang sa dili Dios nun ug sa alang sa mga kasasala alang sa mga dili balaan mahugaw alang sa mga may mugno sa mga amahan na mangungugno. No, diretso na lang ni. Sa 8 to 9, diri pa lang gayang gingon. So, previous result sa akong gingon ba? Maayo biya ang balaod wa man ta moingog dili. Of course, diri man gaya sa atong kalibutan, physical, sunod yatas balaod. Bakin someday di ganahan di mo sunod balaod, which is good man. Pero mao lagi ang balaod gali kung may hisugot ang kaluwasan again di jud na mao kay walay kwenta ang kamatayon ni Kristo, walay kwenta ang iyang grasya kung mupadayon sila og pagtuo sa balaod. Spiritual man, dili man physical. Mao na ang mga tao kay kung abigitudlo man sa Dios,